Maagang nagising si Ana isang umaga. Hawak niya ang bago niyang bag at nakangiting minasdan ang kanyang uniforme. Ngayong araw ang unang araw niya sa eskwela. Excited siya, ngunit may halo ring kaba. Ana, anak, handa ka na ba? Tanong ng kanyang ina habang inaayos ang kanyang buhok. Opo, naisagot ni Ana, pilit na umingiti kahit may takot siyang nararamdaman. Sa kanilang pagdating sa paaralan, napansin niyang ang ibang bata ay may mga kakilala na. Ang ilan ay masaya at nagkukwentuhan, habang ang iba naman ay umiiyak at ayaw humiwalay sa kanilang mga magulang. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid-aralan at naupo sa isang bakanting upuan sa likod. Habang nagtuturo si Ginang Santos, ang kanilang guro, tinawag niya isa-isa ang mga bata upang magpakilala. Dumating ang turn ni Ana. Nanginginig siyang tumayo at nagsimulang magsalita. Ako po si Ana. At 6 na taon po ako, bulong niya habang namumula sa hiya. May narinig siyang pabulong na tawa mula sa harapan. Haha! Ang hina naman ng boses niya. Para siyang kuting, bulong ng isang batang lalaki. Biglang tumahimik si Ana at mabilis na umupo. Napayuko siya at hindi na nagsalita. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Nang dumating ang oras ng recess, nagdesisyon siyang kumain mag-isa sa isang sulok. Ngunit lumapit ang isang batang babae sa kanya. Hello! Ako si Carla. Pwede ba kitang tabihan? Masayang tanong nito. Nag-angat ng tingin si Ana at dahan-dahang tumango. Narinig kita kanina. Ang cute ng boses mo. Pero alam mo, okay lang na mahina ang boses mo sa una. Matututo ka rin maging matapang, sabi ni Carla. Napangiti si Ana. Iyon ang unang beses na may kumausap sa kanya sa araw na yon. Pagkatapos ng recess, nagkaroon sila ng laro sa labas. Dapat tumakbo ang bawat bata at abutin ang isang bola bago ito bumagsak sa lupa. Excited si Ana ngunit may kaba pa rin. Nang siya na ang tumakbo, sinubukan niyang abutin ang bola. Ngunit hindi niya ito nahuli. Natawa ang ibang bata. Hindi niya marunong magsalita, hindi pa marunong sumalo, sigaw ng parehong batang nang asar sa kanya kanina. Nanlamig si Ana. Gusto niyang umiyak. Pero naalala niya ang sinabi ni Carla, kaya niyang maging matapang. Kaya sa susunod na pagkakataon, inihanda niya ang sarili. Tumakbo siya ng mas mabilis, iniunat ang mga kamay. At sa wakas, nahuli niya ang bola. Nagpalakpakan ng iba niyang kaklase. Napangiti si Ana, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kaya niyang harapin ang kahit anong hamon. Bago matapos ang klase, lumapit si Carla kay Ana. Ana, gusto mo bang maging kaibigan ko? Tanong nito. Napangiti si Ana at tumango. Naman, sagot niya, ngayon ay mas matibay na ang loob. Pauwi, masaya niyang ikinuwento sa kanyang ina ang lahat ng nangyari. Nay, kaya ko palang maging matapang, sabi niya. Hindi lang kaya, anak. Nagsimula ka ng maging isang magiting na bata, sagot ng kanyang ina habang niyayakap siya. Mula sa araw na yon, hindi na natakot si Ana na magsalita, lumaban, at sumubok ng mga bagong bagay. Natutunan niyang ang bawat unang araw ay maaaring maging mahirap, pero kung may tapang at tiwala sa sarili, kaya niyang lampasan ang kahit anong pagsubok. Aral ng kwento, huwag matakot sa mga unang beses, lahat ng bagay ay natututunan. Maging mabuti sa iba dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan nila. Ang pagtitiwala sa sarili ay susi sa tagumpay. Maraming salamat po sa panunood. At samahan niyo po ako sa mga susunod pang kwento.